Sa linya na po ng aming telepono si Ma'am Pilar Cruz, ang tagapagsalita po, acting spokesperson ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Magandang umaga po, Ma'am Pilar. Magandang umaga po, Sir Erwin. Correct lang kita, sir. Alternate lang po ako, sir, na spokesperson ng PCSO. Alternate, okay. So Yes, not acting, alternate lang. Yes, Sino sir. sino ba talaga yung permanent? Wala pa. Attorney, ang aming pong official PCSO spokesperson is si Attorney Medrano po. Currently lang po kasi medyo meron lang po siyang mga ginagawa po dahil siya rin po ay isang manager po namin sa HR. So meron po siyang mga inaayos po na mga issue pa at mga dapat niyang gawin po sa HR department. Speaking of issue, ma'am, diretso na ho tayo at baka kulangin tayo ng oras. Si dating General Manager Balutan ba? Dahil dito naguluhan ng mga kababayan natin. Sabi Prevero, sinibak dahil sa korupsyon. Sabi ni General Balutan, hindi, nag-resign ako. Maya-maya, sabi naman ng palasyo, oo nga pala, nag-resign. Ano ba talaga? Nag-resign o sinibak si General Manager Balutan once and for all? Totoo po na si former General Manager Alexander Balutan ay nag-resign po from PCSO. Officially po siyang nag-submit ng kanyang resignation sa Office of the President na ito naman po ay tinanggap ng ating Presidente at in-acknowledge naman po ni Executive Secretary Miguel Dea. Bakit nga po nag-resign? Meron ba? Wala na siguro. Hindi nyo na reach yung level na yun. Ito na lang, sige, hindi. Kaya ko rin na po sagutin, sir. Kagaya rin naman po ng kiniklaim na namin at katulad rin naman po ng sinabi ng Office of the President, ito po ay dahilan sa personal reason po na meron po siguro siyang gusto lang pong maipahayag po sa OP, kaya po kanya pong tinender ang kanyang resignation. Okay. Alright. Sige. Well, moving on, ma'am. Ang PCSO chairman ba ay pwedeng i-appoint as GM? At kung sino ho ba ito, ma'am? Yes, sir. Since nagkaroon po kami ng vacancy sa office po ng General Manager, the agency deemed it proper to appoint the chairperson of PCSO as an officer in charge na GM po. Ito po ay alinsunod din po sa circular ng Governance Commission for GOCCs or GCG Memorandum Circular 2012-09. Sinasabi po dito, sir, na in the event of any vacancy in the office of the CEO, ang CEO po sa PCSO ay ang General Manager. The following rules shall apply in appointing an officer in charge. Ma'am, sino ho ba yan? Sino na ngayon? Ang person po ay pwede pong i-appoint. Mukhang pwede nga. Pero sino na ho ngayon ang GM, ma'am? Acting, OIC? Yes po. Ang aming pong chairperson na si Chairperson Anselmo Simeon Pinili ay siya rin po namin OIC. Siya na ngayon. Oo. So, kailan po nag-effective ito? Nung the day na bumaba si Chairman Balutan, si General Manager Balutan? Hindi naman po, sir. Actually po, kailangan po kasing i-confirm ng Board of Directors ang pagiging OIC GM po ni Chairman. So, nung last board meeting po last week, kinonfirm po ng lahat ng members of the board ang pagiging OIC ni Chairman Balutan. Yung Chairman Pinili. Tungkol naman ho doon sa issue ng bag daw, the bag of money, yung isang bag ng pera na dineliver sa fourth floor ng PCSO. Ano yun? Nako, isa nga po yan sa mga issue na binabato po ngayon sa PCSO. Alam niyo, sir, ang stand po ng PCSO, wala po kaming tinatago sa ahensya. Lahat po ng pumapasok, empleyado man, opisyales, o kahit ordinaryong tao, yung mga security personnel po namin ay SOP po, nag-i-check po talaga ang lahat ng gamit, ang mga bag. Ito ay for security reasons. So ito pong bag ng pera na allegedly ay dinala po sa fourth floor, kaya naman po i-verify kung ito po ay totoo, kung ito ba ay talagang may lamang pera. Kasi meron naman pong mga naka-install na CCTV camera sa fourth floor.
At pwede rin naman pong interviewin at magsabi ng katotohanan ang mga personnel ng PCSO para po patunayan or i-deny po kung ano po talaga ba yung nangyari sa mga bag na yun, kung meron man. Pero as we said, it's just an allegation being thrown to PCSO. Lahat naman po ng personnel ng PCSO at opisyalis nito ay handa pong sumagot sa proper venue kung kinakailangan po. Alright. Last 2 questions, ma'am. Magkakaroon ba ng Yes, sir. revamp ngayon or pagbalasa sa mga tauhan dyan? It was mentioned during the Congress hearing po before the Committee on Public Accounts and Committee on Games and Amusements sa Congress po itong buwan rin pong ito. However po, as we all know, ang Board of Directors po ng PCSO serving at the pleasure of the President. Kami naman pong mga opisyales at mga empleyado ng PCSO, ang stand po namin, ang boto namin, nobody is indispensable in the government. Kung saan po kami i-appoint, kung saan po kami i-designate, kung saan po kami i-assign, handa po namin harapin kung ano man po ang ibibigay sa aming trabaho. Ang huli na lamang, ma'am, may meron ako naman may lalapit po sa inyo. Tuloy Yes, pa ba sir. yung mga operations nyo against illegal gambling, mga weteng? Tuloy ba? Yes, sir. Ang PCS po ay lagi pong nakikipag-coordinate. Bueno, at ma'am. lagi Bueno. naman po kaming Kasi nakikipag-communicate sa kasi PNP. ang kinakain po ng weteng ang mga kita ng STL. At dahil diyan nararamdaman ko, lalo na ho ako, actually, kaya matagal na kong pinapasalamatan ng PCS, so araw-araw may inilalapit kami diyan para sa mga pang-medical. Apo. Napansin lang namin, lumiliit yung binibigay ng medical assistance kasi nga, for the simple reason na kinakain na ng weteng yung kita, imbis na mapunta sa STL, sa weteng na pupunta. Ma'am, i-report ko sir. lamang po, na-report ko na po sa PNP, ewan ko kung anong ginagawa ng PNP, alayatang ginagawa, yung Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, ma'am, ay namumutik-tik ang weteng, kinain na po, pinatay na po nila ang STL. Ang isang nagpapatakbo dyan, yung operator, bagamat hindi siya ang financier, ay kilala bilang si Jojo Sedeño or Sendeño. Jojo Sendeño. O Sendeño. Siya po yung Sendeño operator ng ng weteng, ma'am, sa buong Region 4A. Nai-report ko na ito earlier sa CIDG at sa PNP. Mukhang ala nangyari dahil alam nyo, mas dumami pa po ay yung mga kubrador sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal, sa Quezon. Dumami pa lalo at malakas ang loob. Maski na dyan, may mga pulis na dyan sa paligid. Tuloy-tuloy ang pagpaniningil nila ng mga kubrador. Alam mo mga kubrador, dahil hindi naman naka-uniforme, alam mga ID, ito yung mga bataan ni Jojo Sedeño. Ma'am, I will really appreciate it kung mapatigil po, mapasara ito, habulin ninyo itong Jojo Sedeño dahil ito po ang pumapatay sa kita po ng PCSO sa Region 4A. And ito ang dahilan kung bakit lumiliit tuloy po yung naibibigay nyo na financial assistance sa mga nangangailangan ng pang-medical dyan sa PCSO dahil pinapatay ng weteng ang STL, Ma'am Pilar. Nako, maraming salamat po sa pagbigay po ng information na ito sa attention ng PCSO, no? So, sisiguraduhin po namin na yung aming pong mission na kalabanin po ang mga illegal na numbers game, dapat po talagang ma-implement namin. So, ito pong binigay niyo sa aming information, we will really look into it. Kung sakasakaling hindi po ma-coordinate po ito sa mga tamang otoridad po. Kung ina-coordinate ko na yan, hindi ko nakinig, kaya kailangan siguro NBI ho dyan. Na-coordinate na yan kay General Carranza. Ala naman hong ginawa yung office ni Carranza. So, dahil may mga chismis nga, siguro malapit ko ng paniwalaan na may patong si General Carranza dyan. Chismis lang naman yun, ma'am. Pero anyway, baka pwede po. Ano po, ma'am? Umpisahan nyo na hong pahuli nyo lahat yan. Hanapin itong Jojo Sedeño, ma'am. Okay? Opo, sa tulong din po ng media, no? Kasi mas madali po namin nalalaman din kapag kayo po ang nagbibigay na information sa amin. So we really appreciate all the information that you can give us so that PCSO can act accordingly. All right. Ma'am Pilar Cruz, alternate spokesperson ng PCSO. Ma'am, maraming salamat ha. Magandang umaga po. Maraming salamat po at magandang umaga.